Sadistikong game hosts, serial killer na adik, elitistang tumataya sa mahihirap na pinapapatay ang isa't isa, gustong pumatay ng sanggol, at siraulong rapper na tinawag ang sarili niyang Thanos. Ang Squid Game ay nagdala sa atin ng mga tunay na masasamang karakter. At ngayon, iraranggo natin ang bawat karakter mula sa buong serye ng Squid Game, mula sa mabuti hanggang sa masama. Ngayon malinaw na, simulan natin sa mga karakter na may pinakamalinis na puso at pababa. Sila ang mabubuti. Sige, alam kong magiging controversial ito. Nagpalitan kami ng opinyon kung saan ba talaga nararapat ang taong ito. Pero sa huli, hindi talaga namin mailagay si Sung Gi-hun, manlalaro 456, kahit saan, kundi sa pinakaitaas na pwesto. Hindi si Ji-hoon ang nasa posisyong ito dahil siya ang may pinakakaunting kapintasan. Malayo siya doon. Mula sa madalas na pagkawala bilang ama hanggang sa paminsan-minsang kahandaang pumatay sa mga laro. Kapag kailangan, si Gi-hoon ay inilalarawan bilang mabait, ngunit may malalaking kapintasan. Pero kung tatanungin mo ako, yan ang pinakamagandang bagay tungkol sa kanyang karakter. Dahil sa kabila ng kanyang mga kapintasan at sa kabila ng lahat ng dahilan para tuluyang masira dahil sa mga pinagdaanan niya, si Gi-hoon ang walang dudang pinakadi makasariling karakter sa buong grupo. At lahat ng ito ay dahil sa dalawang simpleng salita. Ang sanggol. Hindi lang niya binuhat ang sanggol ni Junhee sa jump rope, kundi bumalik pa siya para buhatin si Junhee sa kabila kahit isang minutong nalalabi. Ginugo niya ang titirang bahagi ng mga laro sa pagprotekta sa sanggol. Handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanya. At sa huli ay isinakripisyo nga ang kanyang buhay sa huling round para mabuhay siya. Mahalaga ring banggitin na bago ang huling laro, inalok si Ji-hoon ng frontman ng pseudo plea bargain para patayin ang natitirang mga kalahok na puro baliw o sociopath. Kahit na may, kumbaga literal na lahat ng dahilan para patayin ang mga ito, nagpasya si Ji-hoon na huwag gumamit ng karahasan hanggat hindi talaga kinakailangan. At pinatunayan nitong hindi siya ang uri ng tao na inakala ng frontman na magiging siya. Handa pa nga siyang hayaang manalo si Myung-gi kapalit ng buhay ng sanggol. Pero napatunayan niyang walang kwenta si Myung-gi. Pag-uusapan pa natin yan mamaya. Mas marami mang mas mabuting karakter kaysa kay Gi-hoon. Siya pa rin ang pinakamaraming isinakripisyo para sa iba. Dahil sa kanya, nakita muli ng kapatid ni Sebyok ang nanay niya at hindi na maghihirap sa pera ang anak niyang babae. At di pa kasama ang anak ni Junhee doon. Kahit siyang pinakadi makasarili, kailangan pa rin naming bigyan si Gi-hoon ng Darwin Center Medal dahil pwede ka namang mabuhay kung pinindot mo lang ang button bago lumaban kay 333. 2 beses na siyang nakaligtas sa mga larong ito. Ilang taon niyang pinaghirapan hanapin sila. Tapos, sasabihin mong hindi niya maalala na pindutin ang malaking kumikislap na button na nasa harap lang niya. Nagustuhan ko ang season, pero kailangan ko lang ilabas yon. Sige. Matapos siyang makaligtas nung nakaraang season, si Park Yong-suk, manlalaro 246, ay tumanggap ng karangalan bilang ating Silver Medal of Good. Sa palabas na ito, kahit ang mga medyo mabubuting tao ay kailangan magsakripisyo ng malaki. Maraming manlalaro ang may dahilan para sumali at magsikap manalo. Ngunit iilan lang ang namumukod tangi gaya ni Gyeong-sok. Dahil sa pangailangan na mapagamot ang maliiting anak na babae na may kanser sa dugo, nagsikap ng husto si Gyeong-sok bilang portrait artist sa isang amusement park. At nang lalo pang naging desperado ang sitwasyon, handa siyang isugal ang buhay niya sa The Squid Game. Maliban sa pagiging mabuting ama, ipinapakita rin niya ang respeto at kabaitan sa iba. Noong mingle game, siya ang dahilan kaya tumagal sina Hyunju at Yang Mi. Pero sa bagong season, napatunayan niyang karapat-dapat siyang maging silver medalist. Akala natin noon na natanggal na si 246 sa season 2. Pero kinumpirma ng season 2 na isang sundalong dobleng ahente ang nagtanggal at tumulong sa kanyang pagtakas bilang kunwaring gwardiya hanggang makasama niya ulit ang anak niyang babae. Tinunungan ni Gyeong-sok si Gi-hoon sa pagre-rebelde sa season 2, pinakitang handa siyang magsakripisyo para sa iba. Bukod sa magandang relasyon niya sa anak, naging bayani at mahusay na ama siya, kaya nakuha niya ang halos pilak na medalya ng kabutihan. Ang tansong medalya naman ay napunta kay Cho Hyun-ju, manlalarong 120, na siyang pagkamatay na pinakahindi natin handang mangyari ngayong season. Si Hyun-ju ang MVP nung nakaraang season at malaki ang lamang niya. Palagi niyang ginagamit ang kanyang lakas at kakayahan para protektahan ang mga mahihinang manlalaro mula kay Junhee na buntis hanggang kay Gumja na matanda at pati na rin kay Youngmi na takot. Mas lalo pang tumindi ang pagiging di makasarili niya sa huling season. Matapos niya magpakitang gilas at talunin ang lahat sa buong laro ng taguan, siya ang unang nakahanap ng labasan kaysa sa mga kasama niya. At bilang tunay na Giga Chad o parang Giga Charlotte o kung ano man siya, syempre bumalik siya para kay Gumja, Junhee at ang sanggol na sa kasamaang palad ay naging dahilan ng kanyang pagkamatay nang walang pag-aalinlangan siyang pinatay ni Myung-gi. Hindi ko lang nagustuhan kay 100 at 20 na siya ang dahilan ng pag-iyak ko. Pare, hindi ba pwedeng bigyan man lang tayo ng 2 pang episode ng The Goat? Gusto ko sanang gamitin ang pagkakataon to
para ilabas ang sama ng loob ko kay Crypto Cretin. Pero maniwala ka, marami pang oras para dyan mamaya. Mali talagang hindi mapasama si Ali Abdul. Manlalarong 100 siyam sa top 3. Kung season 1 lang, madaling piliin si Ali bilang top pick. Poetiko ang pagbabalik ni Ji-hoon para iligtas ang isang tao sa red light, green light sa season 2 dahil ito rin ang nagligtas sa kanya nung una. Ginamit ni Ali ang kanyang lakas para sa kabutihan sa buong laro. Simula pa lang, iniligtas na niya si Gi-hoon sa red light, green light. Gamit lang ang isang braso para hindi siya maalis sa pwesto. Si 100 ay mabait at mapagtiwala, determinado para sa pamilya at ayaw manakit. Ngunit ito rin ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay sa laro ng Holland. Sa literal na kahulugan, ang tanging pagkukulang ni Ali ay masyado siyang mabait. Gusto lang niyang mabuti para sa pamilya at mga kaibigan. Wala siyang masasabing masamang ugali. At ang tanging dahilan kung bakit mababa ang ranggo ni Ali ay dahil mas kaunti ang kanyang mga di makasariling gawa kumpara sa top 3 na hindi naman malaking bagay dahil napakabuti pa rin niyang tao. Meron ding katotohanan na sa kasamaang palad ay hindi niya natulungan ang kanyang pamilya sa huli na nangangahulugang baka mas napasama pa ang kalagayan nila mula nang umalis siya. Hindi na malalaman na kanyang asawa at anak ang nangyari sa kanya at walang ebidensya na nag-iwan siya ng backup na plano. Bagamat hindi ito isang moral na pagkukulang sa kahit anong paraan, ito ang dahilan kung bakit hindi siya umabot sa ating top 3. Sunod naman si Kim Junhee, manlalaro 222. Grabe, kawawa si Junhee. Buntis, pinabayaan ng ama ng dinadala niya sa loob ng 6 na buwan at nauwi pa siya sa isang nakamamatay na arena ng mga larong pambata para mabayaran ang kanyang mga utang. Mabigat na, pero lalo pang nalungkot ang kwento niya kalaunan. Nang manganak siya sa hide and seek challenge, kinailangan niyang alagaan ng bagong silang na sanggol habang tinitiis ang bali niyang bukong-bukong. Kaya halos imposibleng mabuhay siya ng matagal. Matapos dali ni Gi-hoon ang kanyang sanggol ng ligtas sa finish line, pinigilan niya itong isugal ang buhay para balikan siya sa tanging paraan na alam niya. Sa pamamagitan ng pagtalon mula sa platform at pagsasakripisyo ng sarili niyang buhay para mabuhay ang kanyang anak at magkaroon ng mabuting lalaki na mag-aalaga rito. Parang mali na hindi maisama si Wang Junho sa top 3 club. Si Junho ang pinakasikat na karakter sa labas ng laro bilang pursigidong detektib na nais itong tapusin. Ang tanging pagkukulang ng taong ito ay hindi niya sinabi na kapatid niya ang frontman. Pero dahil sa hirap ng sitwasyon at matinding pagsusumikap niya, hanapin ito. Hindi natin siya masisisi. Mas mataas sana ang posisyon niya kung hindi nabigo ang investigasyon. Pero mahalaga pa rin siya bilang kakampi ni Gi-hoon. Kahit saan siya mapunta, magagawa pa rin niyang alagaan ang anak ni Junhee na imiwan ng kapatid niyang malayo ang loob sa kanya. At nagkaroon din siya ng tunay na kaibigan kay Mr. Choi, na nagpapakitang bukas ang isip niyang bigyan ng chance ang mga kriminal na magbago. Ang susunod ay si Kim Yang-mi, manalarong 75, isa sa mga pinaka-inosenteng manlalaro sa ikalawang season. Hindi talaga natin masyadong nalaman ang kwento sa likod niya kumpara sa ibang mga bagong dating. Ang alam lang natin ay isa siyang mabait at mahiyain na babae na marahil ay may pinakamakatwiran at realistiko na reaksyon sa lahat ng sumali sa mga larong ito. Lubos at dalisay na takot. Wala siyang ibang personalidad bukod sa pagiging mahiyain at mabait. Pero sweetheart talaga siya at isa sa inaasahan naming makarating sa Season 3. Oo, paalalahanan mo kami na huwag ulitin yon. Dahil pinag-uusapan ng malulungkot na pagkamatay, pag-usapan din natin si Ji-young, manlalarong 240 mula sa unang season. Mailap siya noong una at lantaran niyang pinagtatawanan ang mga manlalarong ayaw niya, tulad ng pastor. Pero kung isipin ang kanyang pinagdaanan, talagang maiintindihan mo ang pagiging mapagduda niya. Nakita niyang pinatay ng ama niyang pastor ang kanyang ina at humingi ng tawad sa Diyos. Kaya't galit na galit si Jung at pinatay niya ang ama niya noon din. Walang mapuntahan si Ji-young pagkalaya-kaya sumali siya sa laro. Kasi, bakit hindi? Siya ang unang napagsalita si Kong Se-byuk tungkol sa mga pinagdaanan niya at tinupad ang pangakong siguraduhing mananalo si Se-byuk. Kaya ay sinakripisyo niya ang sarili sa laro ng Holland para mabuhay si Se-byuk. Si Oh Mal-sun naman ang susunod. Siya ang ina ni Gi-hoon sa unang season at siya rin ang naging pangunahing dahilan kung bakit sumali si Gi-hoon sa Squid Game sa simula pa lang. Nang tumanggi siyang bayaran ang sarili niyang gamutan sa diabetes. Dahil hirap na siyang bayaran ang kanilang apartment ni Gi-hoon. Kumilos si Gi-hoon at sinubukang manalo ng premium pera. Ngunit sa kasamaang palad ay nauwi lang ito sa wala dahil namatay si Mal-sun habang nasa Squid Game si Gi-hoon. Madalas siyang malamig at reklamador pero mahal niya ang anak niya kaya hinikayat niya magsikap si Gi-hoon para manatili ang anak nito sa Korea at mapanatili ang kanilang relasyon. Ngayon, pag-usapan natin si Jangbei, manlalaro 300 at 70 na baka matandaan mo rin bilang kaibigan ni Jihan sa mga huling episode ng unang season. Kung katulad mo kami, malamang nakalimutan mo na talagang nag-e-exist siya. Kung hindi, ipapaalala niya sa'yo dahil MVP siya ngayong season, lagi siyang nandyan para sa kaibigan. Handang makinig o tumunong pang lusubin ang punong tanggapan ng Squid Game.
Si Jungbei yung klase na kaibigan, napilit kang papakainin kung hindi ka kumakain ng maayos. At mga ganitong bagay ang dahilan kung bakit mas nakakalungkot ang kinahinatnan niya sa huli. Oo, nabunyag na siya pala ang nagudyo kay Gi-hun sa pagtaya sa karera ng kabayo. Pero sobra na niyang nabawi yon dahil sa ugali niya rito. Malapit na sa dulo ng listahan ng mga talagang mabubuting karakter si Semi, ang manlalarong 380. Si Semi ay isang medyo normal na babae na nakikipag-alyansa sa mga taong sa tingin niya ay magbibigay sa kanya ng pinakamagandang tsansa na manalo. Maging dahil ito ay mapagkakatiwalaan o madaling impluwensyahan. Sumama siya kina Thanos at Namgyu dahil tanga sila at mas madali tuloy silang kontrolin na nagpapakita ng kaunting mapanlin lang niyang ugali. Nakakagulat din na mabait siya. Unang naging kaibigan ni Minsu at lagi nag-aalaga at sumusuporta sa kanya sa laro kahit duwag siya. At pinipigilan siyang masira ng iba nilang kakampi. Si Semi ay naghahanap lang na mapagkakatiwala ang tutulong sa kanya sa hirap. At tatalakayin pa natin mamaya kung bakit maling tao ang napili niya. Talagang may paraan ng Squid Game sa paggawa ng mga pinakamalupit pero makatotohanang tao. Pinibigyan sila ng 5 minuto para magningning. Tapos bigla na lang silang pinapatay na hindi makatarungan, ano? At least, nakita pa natin siyang nagkaroon ng post-mortem na cameo sa Season 3. Sa totoo lang, ang pagpapatawad sa lalaking nanood lang habang namamatay siya ay parang bagay talaga sa ugali niya. Medyo nabawasan ng ilang puntos mula nung nakaraan. Si Jang Gumja, player 149 ay medyo mas mababa na ngayon sa ating listahan ng mabubuti. Pinatunayan ni 149 na matino siya sa laro, naging parang ina kina Junhei at Hyunju. Unti-unting tinanggap ang pagkatao ni Hyunju at naging isa sa pinagkukunan ng pag-aalaga at kaaliwan ni Junhei sa mahirap na yugto ng buhay niya. Minsan lang siyang walang preno magsalita sa ikalawang season. Gaya ng pagtawag niyang, hindi ka aya-aya kay Hyunju bago sila magkakilala. Pero sa huli, isa siyang maalaga at mapagmalasakit na babae na nagbabantay sa mga kabataan sa paligid niya. Sa kasamaang palad, nagkaroon siya ng ilang mahihirap na sandali sa ikatlong season at ang pinakakapansin-pansin at malinaw ay ang lubang malungkot na pangyayari na nagtulak sa kanya na patayin ang sarili niyang anak. Hindi natin ito matatawag na ganap na masamang gawain dahil si Player 7 ay handang-handa at gustong pumatay ng isang babaeng kakapanganak pa lang habang hawak ang kanyang bagong silang na sanggol. Mukhang hindi kayang talunin ni Gumja ang isang batang lalaking adulto sa suntukan, maliban na lang kung tumusok siya sa ibang parte. Opinyon ko lang, ang mga salitang pampalakas ng loob ni Gumja ang nagbalik kay Juhun sa realidad. Hindi ko inakala na ang isang laro ng taguan ay magpapaiyak sa akin ng ganito. Kahit lumipat na tayo sa isang mas nakapagpapagaan ng loob na kwento. Ang magtatapos dito ay walang iba, kundi ang pinakaastig, si Kang Nuul. Tinawag na traidor ang dating sundalong ito, mula Hilagang Korea, nang tumakas siya papuntang timog. Nung nakaraang season, inilagay namin siya malapit sa pinakailalim ng aming gray area dahil inakala namin siya ang pumatay kay player 246. Oo, kasalan na namin yon. Ngayong season, pinakita ni Noel na top siya sa cast. Sa paghahangad ni Noel na makasama ang anak, natulungan niyang mailigtas ang buhay ng isang lalaki at ang anak nito mula sa kanser sa dugo at paglaking walang ama. Peke ni Noel ang pagkamatay ni 246, tinutukan ng baril ang isang gwardiya para iligtas ito. Pinagkunwari niyang sundalo ito para makatakas at nakipaglaban pa at pumatay ng mga sundalo. Marahil ang pinaka-best sa lahat, binigyan niya si Nayo ng mukhang masarap na lollipop na nagpapatunay ng walang pag-aalinlangan na isa siya sa pinakadakilang katang-isip na bayani sa lahat ng panahon. Sa totoo lang, maaaring hindi rin karapat-dapat sa mabibigat na kapalaran ng mga susunod na ito. Pero ang mga nasa gray area ay handang gumawa pa ng mas madudumi pati mararahas na bagay. Ang unang malalaro sa kategoryang ito ay hindi na kailangan pang ipakilala. Si Kang Si-byuk, na kilala bilang 67, ay isa sa pinaka-iconic na karakter ng palabas. Hindi, ang pagiging kaakit-akit ay hindi ang tinutukoy na dahilan o hindi lang yon ang dahilan. Si Si-byuk ay tumakas mula Hilagang Korea at lumaki sa lugar ng digmaan, karahasan at takot. Nang matagumpay siyang makatakas, kasama ang kanyang nakababatang kapatid, inialay niyang sarili niya sa pagkita ng sapat na pera para mabawi ang kustodiya sa kapatid niya at madala ang kanyang ina sa timog. Kahit may makatuwirang dahilan si Si-byuk sa pagsali, isa pa rin siya sa pinaka-walang awang manlalaro. At ganito na siya bago pa magsimula ang laro. Handa siyang manakot ang tao gamit ang kutsilyo o mainit na kape, kung ano man ang pinakamaginhawa. At may malawak siyang kriminal na record kasama si Doc Su, na maaari nating ipalagay na may kasamang matitinding krimen at handa rin siyang magnakaw ng pera kapag kinakailangan. Nagaya na nakita natin kay Gi-hun, ay maaring magdulot ng matinding pinsala sa iba, lalo na sa mga gipit sa pera. Wala namang masamang intensyon si Si-byuk sa kanyang mga ginagawa. Totoong gusto lang niyang mabuhay at bigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya matapos maranasan ng digmaan at kahirapan sa buong buhay niya. Inunuman niya si Gi-hun maalala ang tamang order ng pagtalon sa glass stepping stones. At pinigilan din niya itong patayin si Sang-woo. Iniligtas ang katawan at puso niya mula sa tuluyang pagkasira. Ang mga sinabi niya ay naging inspirasyon pa kay Gi-hun sa Season 3, noon muntik na niyang patayin si Player 100, na sa totoo lang, hindi ko siya masisisi kung ginawa niya yon. Kung nabuhay pa si Si-byuk,
Sigurado akong magiging kamangha-manghang tao siya. Visit ka dyan, Sangwoo. Sunod naman ay ang pinakakinaiinisan sa Season 2, si Minsu, player 125. Sa season na ito, inaasahan naming si Minsu ay magkakaroon ng redemption arc, kung saan magiging astig siya o kaya naman ay magpapatuloy sa pagiging duwag at tuluyang magiging kontrabida. Sa huli, hindi rin talaga niya nagawa ang alinman sa dalawa. Hindi lubos kahit papaano. Bagamat din na kasing duwag si Minsu tulad ng Season 2, di rin siya matatawag na bayani. Si Minsu ay literal na nag-aalala lang sa kanyang sariling kaligtasan at naging mas mabagsik siya laban sa mga psychopath tulad ni Namgyu na natitira pa sa laro. Lalampasan at napaalis ni Minsu si Namju. Ngunit utang niya ang tapang sa drogang ninakaw kay Namju. Hindi rin natin siya masisisi kasi masama talaga si Namgyu. Si Minsu hindi man bayane pero hindi rin kontrabida. Sa katunayan, ipinakita na siya ay dumaranas ng matinding trauma at pati na rin ng mga guni-guni dahil sa kanyang bagong bisyo at sa konsensya niya dahil hinayaan niyang mamatay si Semi. Hindi siya bayani, pero may konsensya pa rin siya at siya ang nagpatalsik sa nakakainis na shaman. Ayos lang din dahil kahit paano, naipagiganti niya si Semi sa pandilin lang kay Namgyu na habuli ng walang lamang kwintas ng droga. Si Choi Woo-sok ay gangster na may ginintuang puso at kabilang sa mga neutral na karakter na sana mailagay sa mas mataas na pwesto. Siguro Pilako Tanso. Kahit anong metal, mabuti pa rin ang konsensya ng taong ito kahit miyembro siya ng sindikato. Tinulungan niya si Gi-hun na hanapin ng tindero sa simula ng ikalawang season at kalaunan ay sumama kay Junho sa paghahanap ng Squid Game Island upang ipagiganti ang kanyang amo. Dahil sa obserbasyon ni Woo-sok, nalaman ni Junho na traidor at sundalong nagtatrabaho kay frontman si Kapitan Park na tiyak na nagligtas sa buhay ng detektib. Nabawas ang puntos niya dahil sa pagiging loan shark, pero dahil mabuting kaibigan siya, sayang naman kung ibababa pa ang pwesto niya. Si Jinong Kim ay pumapangalawa lang sa kanyang matagal ng kaibigan. Sa sobrang intense ng bato, papel, gunting, -1 na ipinilit ng lalaking naka-Amerikana kina Mr. Kim at Woo Seok na laruin, nagka-chance si Jinong Kim na manalo na aksidenteng naglabas si Woo Seok ng 2 bato. Sinadya niyang dialisin ang kamay, isinakripisyo ang buhay para mabuhay si Woo Seok at makita niyang muli ang kanyang asawa. Ilalagay namin siya sa ilalim ni Woo Seok dahil mas mataas ang ranggo ni Jinong Kim bilang gangster, kaya mas marami siyang kasalanan. Ngunit bilang loan shark na sakim, isa siya sa mas makatuwiran sa serye. Malapit na tayong matapos sa gray area, kaya pag-usapan na natin ang dalagang magaling, maliban sa mga bagay na di niya kaya. Si Han Minyo, Mandalaro 212, ay sasabihin ko na isa siyang icon. Sige na, totoo, bastos at sinungaling siya, pero hindi naman siya ganap na masama. Si Han Minyo ay isang babaeng pilit na bubuhay sa kahit anong paraan at may 2 natatanging kakayahan, pagsunog at ang kanyang dibdib. Ibinibigay namin sa kanya ang last signal medal para sa paggamit niya ng kanyang sexualidad upang manipulahin ang iba na sumali sa kanyang grupo. May limitadong tagumpay man, ginagamit niya ang talino para makipagkaibigan sa malalakas na kakampi at tapat siya sa kanila. Nagbago lang iyon nang pinagtaksilan siya ni Jokusu, ang panandalian niyang kasintahan. Tinupad niya ang pangakong papatayin ito sa Glass Stepping Stones Challenge. Galit at paghihiganti ang nagtulak sa kanya. Ngunit sa pagpabagsak kay Jokusu, hindi sinasadyang nailigtas niya sina Ji-hoon, Sang-woo at Sebyok. Dagdag pa na hindi naman talaga siya mukhang interesado na sadyang manakit ng kahit sino, kaya masasabi mong hindi siya bayani o kontrabida. Inuuna lang niya ang sarili niya, o si numero 212 sa pagkakataong ito. At para tapusin ang gray area, narito si Byonggi, manlalaro 111. Matatandaan mong doktor na ito na si Byonggi bilang yung nag-alok na mangguhan ng mga organo mula sa mga namatay na manlalaro, kapalit na impormasyon tungkol sa mga laro. Sobrang sama ng ginawa niya at ipinapakita ng kahandaang gawin yon ni Byonggi na may malalim siyang kakulangan sa moralidad. Pero sa depensa niya, ginagamit lang niya ang kakayahan para mabuhay sa masamang sitwasyon. Hindi kailanman sinubukan ni Byonggi na saktan ang kanyang mga kapwa kalahok, kundi para lang mabuhay sa abot ng kanyang makakaya nang hindi pumapatay. Na maghinala siyang niloloko siya ng staff. Inatake niya sila dahil sa galit, puyat, takot, at dahil sila rin ang nanghuli sa kanya. Kaya hindi rin namin siya masyadong sinisisi. Gayunpaman, tulad ni 212, si 111 ay iniisip lang ang sarili niya. Kaya kahit hindi namin siya matatawag na kontrabida, siguradong hindi rin namin siya matatawag na bayani. Pero sigurado akong hinihintay niyong lahat ang bahaging ito. Kunin niyo na ang inyong mga sulo, tinidor, kahit anong gamit. Ito na ang bahaging mula sa masama hanggang sa ubod ng sama. Maaring magulat kayo, pero ilalagay namin si Park Yong-sik, manlalarong 7, na pasok lang sa kategoryang masama. Anak siya ng alamat na 149. Ngunit dahil sa pagsusugal, nalubog sa problemang pinansyal ang pamilya niya. Kaya siya sumali sa Squid Game. Hindi lang siya napasali dahil sa malaking nawalang pera.
kundi napilitan ding sumali ang matanda niyang ina. Kahit ganon, may magaganda rin siyang katangian, tulad ng hindi niya iniiwan ang kanyang ina anuman ang mangyari sa kompetisyon. Sa kasamaan palad, ang pananatili niya sa tabi ng kanyang ina ang naging dahilan ng kanyang pagkatalo sa isang banda. Yung hindi napatay ni Yongshik ang sinumo nagtatago sa laro. Akala namin mabait lang siya at nasa mabuting kategorya. Pero lumalabas na ayaw lang pala niyang pumatay ng taong kaya siyang labanan. Tulad ng nanghanda na siyang patayin si Junhee. Isang sugatang bagong panganak. Oo, tinanggihan niya ang alok ni Gumja na magsakripisyo. Pero bro, kailangan ba ng medalya para doon? Parang congrats, hindi mo pinatay ang matanda mong ina para iligtas ang sarili mo. Pero handa ka pa rin pumatay ng isang sugatan at mahina na babae at gawing ulila ang anak niya ilang sandali lang matapos siyang ipanganak. Kahit na inamin niya ang kasama niyang ginawa at humingi ng tawad, ang katotohanang handa siyang gumawa ng ganoong kasamaang bagay ay nakakalungkot at talagang inilalagay siya sa pinakamababang kategorya natin. At kahit ganon, wala pa rin yon kumpara sa ibang mga lalaki dito. Well, maliban na lang kay Cho Sang-woo, player 21. Isa siyang napakakomplikadong karakter. Kahit ang masasabi nating siya ang pangunahing kontrabida ng unang season. Kababatang kaibigan ni Jihun, kilala bilang ipinagmamalaki ng Sung Mundong dahil isa siyang natatangi nagtapos sa Seoul National University. Nakamit niya ang tagumpay sa buhay hanggang sa nagkamali siya ng mangulimbat ng pondo at sirain ang kanyang reputasyon, dahilan para mapasali siya sa laro upang maprotektahan ang kanyang ina mula sa kanyang mga maling desisyon. Pero sa kanyang pagpupursige, naitama ang kanyang mga pagkakamali, si Sang-woo ay lalo lang nadaragdagan ang kanyang mga kasalanan. Bagaman di ka siyang maawain, gaya ng pagbibigay niya kay Ali ng pamasahe at pagtingin niya kay manlalarang 271 matapos siyang patayin ni Doksu, binago ng kanyang pagiging malupit kung sino talaga siya bilang tao. Sa laro ng Holland, bilin lang niya si Ali para tulungan siyang manalo. Sa pandulokong magdala ito ng supot ng maliliit na bato sa halip na Holland, na para na rin niyang pinatay si Ali. Minadali niya ang tagagawa ng salamin, kahit ito ang dahilan ng pag-abot nila sa ikalimang round. At pinatay pa niya si Kang Sebyok, kahit naghihingalo na ito para mapadali ang huling round para sa sarili niya. Dahil gusto niya mabuhay, dapat nating ituring na kailangan lang ang karamihan sa mga ginawa niya, hindi dahil natural niya itong gagawin. Maliban kay Sebyok, si Sang-woo ay gumagamit lang ng dahas kapag kailangan, at kung hindi dahil section ng yon, masasabi sana nating nasa gray area lang siya. Pero habang halos lahat ng ginawa niya ay dahil sa matinding desperasyon, ang pagpatay sa isang babaeng halos mamatay na ay isa sa pinakamababang ginawa ng kahit sino. At malaking pagbagsak ito para sa tinatawag na karangalan ng Sung Mundong. Sumunod kay Sang-woo, narito ang nagpakilalang shaman ng dagat, si Sonyo, manlalarong 44. Naalala mo ba si Hon Minyo? Well, tinanong namin kung pwede siyang bumalik para sa season 2. Pero ang sabi lang ng Netflix, meron na kami niyan sa bahay. At lumabas si Sonyo. Mukha siyang kakaibang manghuhula. Agad niyang alam na sumali si Gi-hun sa Squid Game dahil sa mga espiritong naghihigante na may katotohanan din. Palagi siyang nananakot. Iniisip na mas mataas siya sa iba. Bihirang umalis sa mataas niyang kama. At ipinagdasal pang mamatay ang dating mga kakampi nang traidorin siya ng mga ito. Oo nga pala, munti ko nang makalimutang banggitin na halos kinumpirma na ng season 3 na puro kalokohan lang ang tungkol sa pagiging shaman niya. Anong gulat? Pero patuloy pa rin siyang umakit ng mahihinang manlalaro para sundin siya. Tamalang kunin ang pride to center metal kay Thanos. Basta wag lang mapunta kay Sonyo. Sa parehong paraan, sunod naman natin si Kang Dae-ho, manlalaro 388. Noong nakaraan, tinignan natin ang entry ng taong ito sa Good to Evil video at naisip kung naging masyado tayong mahigpit sa kanya. Inamin niyang nagkunwari lang siyang marine at tama ang hinala natin, kaya tuluyan na wala ang tiwala natin sa kanya. Ang pag-aangkin ng karangalang militar ay napakababang gawain at di namin akalain na sa Squid Game lang ito ginawa ni Kang Dae-ho, lalo na may peking tattoo pa siya. Kung may konsensya si Dae-ho, sana inamin niya ang panduloko bago siya pagkatiwala ang bumalik para sa mga magasin. Dahil sa duwag niyang ugali, maraming buhay ang nawala, kabilang ang isang tunay na marine. Sana mas marami pa siyang eksena ng lalaking ito. Pero kahit anong kwento pa ang gawin nila, wala nang makakapagpabago para maging kagalang-galang siya matapos ang lahat ng iyon. Shout out kay player 278 mula sa mga unang laro, maliit na tauhan ni Doksu. Medyo tanga at creepy siya, pero sumali sa mga pagpatay noong labanan sa hating gabi. Kaya masarap panuurin siyang mabaliw. Ang pangalan niya ay Choi Subong, pero aminin na natin, kilala niyo siya bilang Thanos, player 230. Si Thanos ay isang sikat na internet rapper na kitang-kitang nabibigla kapag may hindi nakakakilala sa kanya. Ang tanging pagkakataon na mabait siya sa mga tao ay kapag sunod-sunuran sila sa kanya, tulad ng pangakong magpapakuha ng litrato kasama ang kanyang mga tagahanga kapag nakalabas na sila sa laro. Hindi naman mastermind si Thanos o kung ano paman, pero isa siyang padalos-dalos na adik na halos walang moralidad. Kaya delikado pa rin siya kahit ganon. Pumatay siya ng marami sa harap niya noong red light, green light, na lalo pang nagpasahirap ng laro para sa kanya.
Nagdagdag pa yon ng ilang puntos sa kanya sa sukat ng pagiging psychopath. Siya rin ang isa sa pinaka-vocal na gustong ituloy ang mga laro para makakuha ng mas maraming pera. At palaging handang makipag-away sa kahit sinong kumontra sa kanya. At handang itapon ang kahit sinong hindi niya mapapakinabangan. Maganda niya nagampanan ng papel ng karakter na gustong-gusto mong kainisan sa season na yon. At may kaunting awa rin tayo sa kanya dahil sa mga pinagdadaanan niyang pag-iisip ng pagpapakamatay. Pero hindi pa rin yun sapat para palusutin ang pagiging masama talaga niyang tao. Pero hinahanap-hanap pa rin namin siya pagkatapos ng lahat ng kamatayan at panganib sa mga bata na ipinakita sa Season 3. Kapitan Park, nagtiwala kami sa iyo pare. Sa totoo lang, nagtiwala kami sa kanya halos buong Season 2. Pero nang nalaman naming siya pala ay traidor sa finale, mas lalo pang lumabas ang tunay niyang ugali sa Season 3. Lumabas na hindi lang traidor si Park, kundi sundalo pala siya sa Squid Game na pinagkakatiwalaan ng frontman upang pigilan si Junho na matuklasan ng lokasyon ng isla at matiyak ang pagpapatuloy ng laro. Hindi natin alam kung ilang tao nang pinapatay ni Park sa buong karera niya at kung ang sarili niyang mga tauhan ay lumabag sa patakaran. Handa rin siyang idagdag sila sa listahan ng mga papatayin. Pero hindi siya kasing sama ng frontman na si Hwang In-ho. Sa totoo lang, mahirap para sa amin bigyan siya ng ganitong kaluwagan. Pinuno ng mga laro si Inho. Kaya siya ang may pinakamaraming responsibilidad sa mga pagkamatay, maliban siguro kay Ilnam. Hindi pa rin siya tuluyan na tubos sa huli. Dahil malinaw na, magpapatuloy pa rin siya sa pagpapatakbo ng mga laro. Kaya bakit natin siya inilalagay sa mas mataas na pwesto kumpara sa ginawa natin noong nakaraan? Sa totoo lang, kahit walang redemption arc, hindi ko makita kung paano siya magkakaroon nito. Sa huli, napatunay ang may konting moralidad si Inho. Nang malapit na matapos ang laro, binigyan niya ng pagkakataon si Gi-hun na mabuhay para sa sarili niya at sa sanggol. Binigyan niya ito ng kutsilyo para patayin ang mga miyembro ng kabilang kuponan. Para si Gi-hun at ang sanggol na lang ang matira. Tinanggap ni Inho ang ganitong pagpipilian mula kay Ilnam nung siya naman ang sumali sa laro. Pero pinili ni Gi-hun ang mas mabuting landas at umatras. Itinabi lang ang kutsilyo para sa sariling depensa. Bagamat walang awa si Inho, pinakita niyang may kabutihan pa rin siya nang subukang protektahan si Gi-hun at ang sanggol. Gaya ng pag-iwan niya ng pera at ang sanggol sa kapatid matapos manalo. Ipinakita niya ang paggalang sa pag-abot ng gamit at pera ni Gi-hun sa anak nito. Patunay na may natitira pa ring pagkatao sa kabila ng kanyang kasamaan. Mabilis na banggit lang kay malalaro, 203. Sobrang brutal ng lalaking ito. Dinadyakan niya ang isang babae sa jump rope, tapos nanguna siya sa huling laro para subukang patayin ang sanggol. Nang hindi siya nagtagumpay, halos bugbugin at baliin niya ang binti ng isa pa niyang kasama nang walang pag-aalinlangan. Si Ilna may punong-puno ng kalokohan. Pero tama siya sa isang bagay. May mga tao talagang makasarili at walang puso na parang mga halimaw. Gusto ko talagang mamatay si Im Jong-dae, player 100. Madalas akong maawa sa mga insektong natatapakan. Pero natuwa ako na makuha ng taong to ang nararapat sa kanya. Si player 100 ay isang walang pusong gago at hindi namin ito sinasabi basta-basta. Sa buong panahon niya sa serye, isa siyang walang pakialam at malupit na tao. Natuwang-tuwa kapag may namamatay para lang manalo siya at makuha ang pinakamaraming pera. Kaya niya pagkanulo kahit sino, basta pabor sa kanya. Tulad ng pagbubugbog sa kakampi para sa pwesto sa Sky Squid Game. At pagtula kay Shonyo, palabas ng exit, kahit tinulungan siya nito. Sobrang kupal ng taong to na napaawa pa niya ako kay Shaman Chick. Ang baba nun pare. Sobrang sama ng taong to hindi lang dahil handa siyang pumatay, kundi dahil ginagawa niya ito dahil sa pagiging duwag. Seryoso, paano umabot ng ganito kalayo ang taong to? Ang isang ganitong kawawa, hindi dapat nasa rank na 5 sa leaderboard ng 457. At alam mo kung anong nakakabaliw? Sa tingin ko, naipaliwanag na natin kung bakit siya nasa posisyon na yon at hindi pa natin nababanggit na handa talaga siyang pumatay ng sanggol dahil lang sa kailangang hatiin ng mga manlalaro ang premyo kasamang sanggol. Pinanggunahan din niya ang ibang mga manlalaro para kuyugin sina Gi-hun at ang sanggol. Sinusubukan niyang manipulahin si Gi-hun na ibigay ang bata para patayin. Walang iba sina Jongdae at ang grupo niya. Kundi mga walang pusong duwag. Walang mas masama kaysa sa pagiging handang pumatay ng sanggol para lang sa kaunting yaman. Oo nga pala, ideya rin niya na gawing baon yung huling lalaki. Sunod, marahil siya ang pinaka-notorious na kalahok mula sa unang season, o Ilnam, Player 1. Magsimula tayo ng entry na ito sa isang sandaling katahimikan para sa mga labis na nagmahal sa matandang ito. Umiyak siya sa pagkamatay nito, ngunit nalaman niyang siya pala ang nagtatag ng Squid Games. Si Ilnam pala ay loan shark na ang mga kliyente ay sobrang yaman kaya nabagot sila. Naisip niyang ilagay ang mga mahihirap sa gymnasium at pilitin silang maglaro ng larong pambata na may parusang kamatayan. Sa palagay ko, may problema na talaga sa utak niya bago pa ang brain tumor. Pero mukhang alam pa rin niya ang ginagawa niya. Nang magsawa siyang manood bilang VIP at naramdaman ang malapit na wakas, nagpa siya siyang sumali sa kasiyahan kahit saglit.
Sa bagay na yun, binigyan naman niya sila ng pagkakataon na umatras sa pamamagitan ng pagbuto para itigil ang laro pagkatapos ng red light, green light. Bukod pa rito, ang brain tumor niya ay pasanin niya at mukhang tunay na gusto at inaalagaan niya si Gi-hun. Isinakripisyo pa ang huling pagkakataon sa laro para mabuhay si Gi-hun. Pero kahit ano pa, hindi pa rin siya mapapatawad sa ginawa niya. Itong taong to ang nagtipon ng libu-libong vulnerabling tao sa loob ng maraming taon para maging laruan ng ilang mayayaman bago brutal na patayin ang 99% sa kanila. Ang palusot niya ay makasarili naman talaga ang mga tao. Kaya sila... Ha? Ibig mong sabihin kagaya ni Gi-hun na magalang, mapagbigay at maalalahanin sa iba. Katulad ni Ali na nilagay sa panganibang buhay para iligtas si Gi-hun sa unang laro. Kahit alam niyang maaari siyang mamatay dahil doon. Oo, maraming makasarili. Pero tama na Ilnam. Mahalaga ring tandaan na dahil sa kasunduan ni Ilnam kay Inho, itinapon niya ang kanyang moralidad at naging frontman. Simulan natin ang Batong 5 kay Suitman na nag-recruit kay Gi-hun at iba pa para sa Squid Game. Bumalik siya sa Season 2 kung saan mas malalaman natin ang kanyang nakaraan, kasalukuyan at kawalan ng kinabukasan at hindi lang siya basta si Raulong kasabwat sa pagpatay. Isa siyang nakakadiring sadista na naglalaro ng baluktot ng mga laro sa mga mahihirap at mahihinang tao para kumbinsihin silang ang tanging opsyon nila ay sumali sa isang mapanganib na paligsahan. Hindi lang niya ito ginagawa bilang trabaho, kundi ginagawa pang libangan ang pagpapahirap gaya ng pinilit niya sina Woo Shok at Mr. Kim maglaro ng bato-bato pick at Russian roulette habang natutuwa siya sa takot nila. Sa bandang huli ng episode, nabunyag na dati palang nagtatrabahong lalaking ito sa mga laro at minsan ay nakasalubong niyang sarili niyang ama na binaril niya agad-agad nang walang pag-aalinlangan. Tandaan, hindi niya ito inalala na malungkot o nagsisisi, kundi may pagmamalaki. Sadistang halimaw ang lalaking ito. At bagamat masakit aminin, ang matalo niya sa Russian roulette, ang pinaka-di makasariling nagawa niya. Halagang nakakagulat na hindi siya nasa pinakailalim ng listahan. Pero ang kontrabida ng Season 1 na si Jang Doksu, player 101, ay isa pa rin sa pinakamasasamang tao sa buong serye. Grabe, saan ba tayo magsisimula sa lalaking ito? Ang dami niyang aspeto ng pagkatao at lahat ay kakilakilabot. Isa siyang mass murderer, isang organisadong gangster, isang terorista, isang sumisingit sa pila at isang tunay na sadista. Lubos na napagtanto ng taong ito ang panganib ng laro at lumabas ang tunay niyang ugali na makita niya ang nangyari sa mga biktima. Binugbog niya si 271 hanggang mamatay dahil tinangkang kunin ang sobrang pagkain kay Doksu. At nigumiti pa siya nang ideklara itong patay. Pati pangtawa sa pagpapakamatay ni 69. Kung hindi pa sapat na isa siyang kasuklam-suklam na tao, ubod pa talaga siya ng duwag. Sa glass stepping stones, ayaw niyang mauna at hinihintay niyang may maunang mag-try sa mga salamin. Nakitang inuuna lang niya ang sariling kaligtasan. Hindi tulad ni Sang-woo na gumagamit lang ng dahas kung kailangan, Si Doksu ay talagang natutuwa sa pananakit at paghihirap ng iba. At nakikipag-alyansa lang kung may pakinabang. Halos hindi na nga matatawag na tao si Doksu. Isa siyang halimaw sa lahat ng aspeto, maliban na lang sa literal. Pero kahit gaano pa kasama si Doksu, May isa pang mas minor na karakter, si Namgyu. Malalaro 124, na sa hindi malamang dahilan ay mas malala pa. Nakakagulat man, ibinibigay namin kay Namgyu ang Rat Ceremony dahil pinatunayan niyang isa siya sa pinakamalupit na yung season. Hindi lang siya naging malupit, na patuloy na inaalis ang mga hider kahit pasado na siya para lumaki ang posibleng mapanalunan nila ni Myunggi. Kung mananalo sila, nagkimkim pa siya ng galit kina Saemi at Thanos. Kahit kaunting insulto o pagkakalimot lang sa pangalan niya. Pareng ikaw mismo ang literal na pumatay kay Sami. Sa tingin ko, wala kang karapatan na magkimkim ng sama ng loob dyan. Ang kanyang pagiging pikon at pabaya ang dahilan kung bakit siya nakakatakot na kontrabida. At ang nagpapababa palalo sa kanya ay ang kakaibang saya na nararamdaman niya sa pagpatay. Kumpirmado na siyang serial killer sa hide and seek dahil sinabi niyang gusto niyang makita ang pagpanaw ng buhay sa mata ng mga biktima. At least, naging matibay na paalala ang pagkakatanggal niya na huwag gumamit ng droga mga bata. Sandali, hindi naman dapat nanonood ng ganitong palabas sa mga bata. Kaya huwag gumamit ng droga, mga matatanda. Mas mababa ngayon ang pwesto niya. Nakuha ni Lee Myung-gi ang silver medal ng kasamaan bilang manlalaro 333. Naalala niyo ba sa huling Go to the Evil video sa Squid Game na nabanggit nating may kabutihan pa rin siya kahit di siya huwarang mamamayan? Oo, nagpa siyang Season 3. Naitapon lahat yon. Gusto naming bigyan ng kaunting konsiderasyon si Myung-gi dahil sinabi lang sa kanya ng babaeng mahal niya na ayaw siya sa buhay nito, pati na rin sa mga magiging anak nila. Pero wala talagang makakapagpaliwanag o makakapagpatawad sa pagiging ganap na masama niya sa huli. Sa una, parang nakahanda talaga siya para sa isang redemption arc. Nagbibigay ng dagdag na pagkain kay Junhee at sa kanyang anak at niloloko ang mga sakim na matatanda sa huling round para maniwalang kakampi nila siya.
bago niya sila talikuran para tulungan sina Ji-hoon at ang sanggol na mabuhay. Maganda sana ang character development ni Myung-gi, kaso nasayang lahat ng gawin niyang bagay na nagdulot sa kanya ng Grid Sinner medalya. Matapos matalo si Player isang daan at mga tauhan niya, nagpa siya si Myung-gi na talikuran ang kanyang prinsipyo. Tinakampilit ni Gi-hoon na umalis bago ang huling round. Iniwan sa kanya ang sanggol para mapatay at makuha ang pera. Isa ito sa pinakakarumal-dumal na ginawa ng sinuman sa sering ito. Nag-alok si Gi-hoon na siya na lang ang matanggal kapalit ni 333. Kaya sana nabuhay ito at ang kanyang sanggol. At nakuha pa lahat ng pera dahil sanggol lang ang kalaban niya. At higit pa ron, sarili niyang sanggol yon. May perpektong alok na siya pero tumanggi dahil sa mga issue sa pagtitiwala. Pasensya na pare. Pero walang kahit anong mga issue sa pagtitiwala ang makakapagbigay katwiran sa pagiging handang itapon ang sarili mong anak sa bangin kapalit ng pera. Dahil mas madali ito, naiintindihan namin ang katwirang wala siya sa matinong pag-iisip. Pero dahil sa talino niya sa maraming laro, hindi kami naniniwalang hindi niya alam na masama ang pagpatay sa sariling anak. Literal na handa na niyang patayin ang sarili niyang anak nang walang ibang dahilan, kundi para lang mas mapadali ng kaunti ang mga problema niya. Mukhang galit talaga ang mga manunulat kay Kuya sa Season 3. Ewan kung bakit. Dati siyang mabuting kakompetensya, pero naging parang sociopath na sobrang sama. Gayunpaman, hindi pa rin siya kasing tinde na nongguna sa listahan. At sa proseso ng eliminasyon, baka alam mo na kung saan ito papunta. Ang mga VIP ang tunay na pinakamasasamang tao na maiisip mo. Agad-agad, ibibigay natin sa kanila ang medalya ng kasalanan ng katakawan dahil sa kanilang pagkahumaling sa sarap at aliw na parang iyon lang ang nag-uudyok sa kanila. Ginugugon nila ang kanilang mga araw sa pagtaya ng pera sa mga kalahok sa laro. Tinatayaan sila na parang mga sugarol na tumataya sa mga kabayo. At wala silang kahit anong pagpapahalaga sa halaga ng mga ito bilang tao. Nagalit ang isa kay Player 69 dahil nagpakamatay ito. Hindi sa lungkot, kundi sa dami ng itinaya niya rito. Lalo pa silang lumala mula Season 3. Pinag-uusapan din kung paano nila kinatutuwaan ang kakaibang panghuhuli sa mga talo. At pati ang mga gwardiya ay napakumbinsi nilang gawing lehitimong manlalaro ang sanggol. Ang pagsama ng sanggol sa laro ay henyo, dobleng saya at drama ito. Sobrang wala na talagang pakialam sa pagiging tao ang mga siraulong to. Kung meron man natitira, na makita nilang may sanggol na ipinanganak sa gitna ng mga larong patayan at ipinagpipilitan pa nilang dapat siyang ituring na manlalaro. Dahil lang mas magiging kapanapanabik daw ang laro. Dahil sa mga ganitong klase ng tao, kaya nagpapatuloy ang mga laro. Patuloy silang tumataya ng pera para sa mas malalaking laro na may mas malalaking krimen laban sa sangkatauhan. Kaya patuloy namang ibinibigay yon ng mga tagapaglibang nila. Hindi ko sinasabing inosente ang nagpapatakbo ng Squid Game. Pero dahil sa kawalan ng pagkatao ng mga VIP, madali silang piliin bilang pinakamasasamang karakter sa Squid Game.